there, sports fans. This is Play It Right TV, and I'm Kinito Henson. And I'm going solo for this special episode. Makakausap po natin 3 basketball legends and Hall of Famers, and all of them played in the FIBA World Cup of 1974. At nandito po sila to talk about this coming FIBA World Cup. And talking about this coming FIBA World Cup, huwag niyong kalilimutan po, we've got a special slam dunk promo for all of you, and it's going to mean an access to a special bus, a Get bus that will take you to the venue of your choice to watch the FIBA World Cup games. Ito po, for all FIBA ticket holders, we have a slam dunk surprise for you. Get a chance to enjoy free. Totoo yan. Free of charge. Libre po yan. Bus rides to and from the game venue. All you need to do is to subscribe and like Play It Right TV on YouTube and Facebook, like Molten Philippines on Facebook, show your FIBA ticket at the bus terminal, and then get on board. Now, for more information, go to our FB page. That's Play It Right TV. At mga kaibigan, mga kabasketball, we are going to show you where to get your bus rides. There will be stations designated. So yung po malalaman ninyo if you go to our FB page, get all the details on how you get to enjoy free bus rides on our special Play It Right TV buses that will take you to all the game venues of the FIBA World Cup. And of course, since we're on Play It Right TV, we want to tell you to please share, like, subscribe, hit that bell button for notifications every time we have special episodes, special shows, new insights for all of you. Okay, tama na po ang chat-chatan. Mas marami pang chat-chatan coming your way because ang makakausap po natin, yung sinabi ko kanina, 3 basketball Hall of Famers, and here they are. One by one, we're going to introduce them to you. First of all, the captain of the Philippine team in the 1974 FIBA World Cup in Puerto Rico, none other than Don Jaime Jimmy Naning Mariano. Wow. Hello. Yan, kasama natin. Next, let's introduce you to the fastest gun in the East. Hindi po West kasi nandito po tayo sa East of the world. And siya po ay talagang pinakamabilis na basketball player I have ever seen. Parang it takes him 1 second to go from one end of the court to the other. Napakabilis po niya. At ito na po, makakasama po natin none other than former Vice Mayor, former Councilor, Yoyong Rosalio Martinez. Musta, Yoyong? Thank you, Sir Renson. Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Yan. Marami tayong pag-uusapan, Yoyong. Ang unang-unang question ko sa iyo, mamaya-maya, sino mga pasaway sa mga kasama mo noong 1974 Philippine team? Malalaman po natin yan. Mga pasaway. Natawa na agad si Naning. Ang mata nakatingin sa akin. Ay, kasi alam ko man yung binabanggit mo eh. Okay, the third member whom we're going to introduce to you was the leading scorer of the 1974 Philippine team to the FIBA World Cup. At mga kabasketball, siya po ranked among the top 10 scorers of the entire world in the FIBA World Cup. That's right. Of the entire world, siya po ay pumasok sa top 10 leading scorers of the 1974 FIBA World Cup. I have not seen a man who can shoot as deadly as this man. The man with the golden hand, the man with the golden arm, kasama po natin, William Pogs Adornado. Hi, Kinito. Hi, Thank you doon sa magandang intro. Okay, pag-uusapan na natin ngayon yung nangyari 1974 FIBA World Cup. And to get us off the bat, kausapin natin muna ang captain, Don Mariano. Jimmy, ano ba ang recollection mo dun sa 1974? At unang-una, wala tayong naturalized. Okay? Yes. Yung mga kalaban natin, merong naturalized. Australia, merong naturalized.
Yung Spain, dalawa yung naturalized. Tayo walang naturalized. Pero nakakuha tayo ng 2 panalo. Jimmy, nung 1974, ano yung natatandaan mo? During that time, matagal kami nagkasama ng grupo. Siguro naumpisahan nyo nung nag-champion tayo sa ABC 1973. So umabot kami ng 1974. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung nauna ba yung pagpunta namin ng Red China or nahuli. But anyway, palagay ko nauna yung yung Red China before Puerto Rico. So ang ibig kong sabihin, matagal kaming magkakasama ng aking teammates. Yun ang reason doon. Okay, yun ang magandang preparation. Okay, bagong lahat, pakita natin yung roster ng Philippine team in the 1974 FIBA World Cup. Pakikita po natin ngayon sa ating monitor the lineup of the Philippine team. Let's see that now flash on your screens. Ito na ang lineup natin. Number 4, our team captain Jaime Mariano, all the way down to Big Boy Reynoso, ang coach natin si Valentin Tito Eduque. Nakikita po natin the number of games, tapos the number of points every player scored. So, every player got to score at least 1 point. Jimmy Mariano had 60 points. Bogs Adornado, 126 points. Yoyong Martirez scored 41 points. Big Boy Reynoso, 6 points in 7 games. But in one of those games, si Francis Arnaiz, nung laro against Spain, na-thrown out siya. Yoyong Martinez, ano ba nangyari dun sa Spain game? At meron yata na stretcher na Spanish player at mukhang accidental yung pagtama kay Francis Arnaiz, pero ang nabintangan si Francis and he was ejected. Ano ba nangyari doon, Yoyo? Yes, thank you, Mr. Hinson. Yung kasi, mga ganyan laro, no? Malalaki sila. So, yung time, siguro kami, maliliit kami, no? Siyempre, ang ano namin, tendency namin, dito kami mag-aabang sa baba. Hindi kami mag-aabang sa taas, just kami. Kahit anong gawin namin ng talon-talon dyan, wala. So, dito kami sa baba. Siguro, napatid siguro siya ng mga galaw namin ng paa namin sa loob ng paglalaro. Napatid siguro. At the same time, siyempre, ayaw din naman namin matalo. Gagawa kami ng paraan. Then, ang matalo, parang may kasabihan pa, ang sakit ng maliit na kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ang galing ni Mr. Martires, Okay. Pangalawa, sinasabi, naunang China before ng ating championship ng ABC with kalaban natin South Korea. Right? Tinalo natin ang South Korea dun sa ABC. Yes. Yung ABC, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung ABC po dati, yun ang Asian Basketball Confederation. Ngayon po ang tawag niyan, FIBA Asia. Yes. Tawag sa Tama. kanila ngayon, FIBA Asia. Okay. Ngayon, meron tayong retrato. Makikita natin ngayon on our screens the picture of our Philippine team. Pakita natin yung, yan! Ang ganda na lalaki. Hogs! Nasaan ka dyan? Hindi kita makilala. Dito ako sa right side. Yan, 11, number 11. Wearing number 11. Ang gaganda lalaki ninyong lahat. Anong comment po dito sa team na to? Very well balanced ba to? Meron tayong malalaki, meron tayong maliliit, meron tayong shooter, meron tayong defender. What can you say about this team? Bukod doon, tama sabi ni Naning Mariano, nagsama kami ng matagal. Yun ang malaking bagay. Malaking bagay. You know, siyempre, mahirap naman yung magsasama tayo ng ganito na, ito na, malapit na ang tournament. Isipin mo, itong grupo na ito, hanggang Puerto ABC, China, Japan, lahat nan, for almost 2 years kasama kami. Kanya lahat ng karakter namin dito, susubaybayan namin. Bawat isa. Kumbaga sa ano, alam na namin ang galaw. Alam na namin ang mali. Alam na namin ang lahat. Wala nang sisihan. Paano kayong magkakapatid? Correct. Yes. Kinakainan, naka-housing kami dito. Kung nagkakamali, Jimmy, Bogs, doon tayo sa
Dasmariñas. Dasmariñas. Correct. Oo. Tama. Dasmariñas kami, sabay-sabay kumain. Mr. Rinson, mayroon pa kaming diet tayo ng nurse. Mayroon pa kayo pati pagkain namin. Ganon, ha? Binabantayan. May dietitian kami. May dietitian pa kami. Okay. Hanggat pagtulog, siyempre, meaning ko na siya kung tinatawag ko si makulit talaga ka. Kami dalawa ni Arnas ang makulit. Kayong dalawa. Ginagaya namin sila. Ang mali nila, tama, ginagaya namin sila. Alam nila yan sila. Gusto mo sabihin, sa lahat ng player dito sa Philippine team, kayong dalawa ni Arnaiz, yung mga pasaway. Pasaway. Kayong dalawa. Pasaway talaga. Seryoso mga yan. Si Mariano, si Boss Adornado. Wala ka marinig, kundi tumawa na lang sila. Wala ka. Si Libre Guliano, si Milencio, pasaway din yan. Simon, si Kidabin, lahat naman yan pasaway. Ganito, pasaway na hindi naman mabigat na na action. Ay, wala. Kasi hindi mabigat dalhin. Mr. Rizzo. Wala naman masyadong binabiolate ng mga rules. Wala. Kasi wala. Before ka mag-Philippine team, very strict si Coach Iduque. Correct. Dapat nakikinig kami kung ano ang sabihin ng coach. Yun ang gagawin. Kung anong sabihin ng coach, makikinig kami. Bogs, matanong kita, no? Yes. Paano mo pwedeng i-describe itong team na to? Okay, from left to right, makikita natin, Big Boy, Yoyong, Jaworski, Reguliano, Melencio, Arnaiz, Fernandez, Gidaben, Adornado, Paner, Mariano, tsaka Joy Cleopas. From left to right, paano mo i-describe itong team na to? Balanced? Is it a team of mga pogi, mga magagaling? How will you describe this team? It's a combination of youth and experienced player. Okay. At dadagdagan ko lang yung sinabi ni Captain Ball Jimmy. Totoo yun. Yung nag-champion 73, walang pinalitan doon sa 74. Yun din nag-represent. Kaya yung tryout pa lang, magkakasama na kami. Hanggang nabuo. Then, naka-quarters nga kami sa Dasmariñas. Disiplinado lahat eh. Bob, Si Duque very strict sa oras. During Lalo that sa damit. time, damit. Anong dapat yung isuot palagi? White yan. Pag especially kakain kami, during the dinner o kailangan naka-jacket ka at siya yung maganda. Personality, maganda. Lahat. Speaking of jacket, wearing jacket, may isang insidente ron na nasa Puerto Rico na kami. Nagbigay ng instruction si Coach Iduque na kailangan we have to wear our jacket sa dinner, sa lunch, sa breakfast. May mga kasama rin tayo na medyo against do sa ganon. Pero sumusunod pa rin. Okay. So ano nangyari? Maski na mainit sa Puerto Rico, naka-jacket kayo. Kailan? Yun ang gusto ni Tito. Yun ang gusto ni Tito eh. Kailangan naka-uniform kayo para ma-identify kayo ng mga other teams. Now, doon sa 1974 championship, only 14 teams played. Pero, Bogs, malaking bagay yung panalo natin kontra Australia. Yes, tama yun. 100. Meron tayong box score nung game na yun. Philippines versus Australia. Pakikita natin ngayon yung box score. Ito, 101-100. In this game, makikita po natin, Eddie Palubinskas ng Australia
nakascore ng 39 points. Yet, talo ang Australia by 1. Yung kanilang naturalized player, Rocky Crosswhite, 11 points. He played at Davidson College. Yun po yung alma mater ni Steph Curry. Philippines naman, Tornado 20, Fernandez 16, Mariano 10, Martinez 2, Paner 16, Regulano 10, Bogs, winning basket, 10 seconds to go. Ano nangyari? Possession namin ng bola. Nag-time out si Tito Duque. Ang instruction niya, double screen on my side. Lalabas ako on top. Ang ginawa ng Australia, in-anticipate na. Alam na nila, lalabas ako eh. Inunahan ako. Ginawa ko, pumunta akong baseline sa under the basket. Nakita ko ni Francis na may hawak siyang bola, naipasa sa akin. Kaya solong-solo ko, walang defense. Na-shoot ko under the basket. Wow! Yun ang winning basket. Yun ang winning basket. Wow, grabe. Malaking upset yun, Bogs, because yung Australia heavily favored. Nasa Australia, nasa top 10 lagi yan eh. Hindi 6 or 7 or 8. Nasa top 10 lagi yan. Sa Olympics, ha? Aha. Yes. Yet natalo natin. Meron din tayong isang panalo against Central African Republic. Pakikita din natin ang box score. Let's show that box score. Philippines versus Central African Republic. Yan. In this game, Adornado 22 points, Gidaben 10, Jaworski 12, Paner 19, Jimmy 4, Martires 4. Yoyong, itong game na to against the Central African Republic, ito yung last game natin. And ang panalo natin only by 1 point. Anong natatandaan mo tungkol sa game na to? Mas mahirap na laro ba to kaysa yung sa Australia? Parehas eh. Parehas kasi malalaki sila eh. Mr. Rizzo, malalaki sila. Pati ng Australia, talaga naman magaling silang gumalaw ng team. Kaya sa amin talagang sugod-sugod lang. Mostly sa kami panahon na yun, puro drive. Dalawa lang tumitira namin sa labas. Pero si Mariano lang, saka si Bogs Adornado. The rest, puro drive. Lahat. Ito, tao na. Nagkaaralan talagang tao. Ito, akin to, yun. Tulad, for example, sa Korea, South Korea, tinatao ko may naka-assign na sa amin, bawat tao. Kung tatandaan nyo, naka-assign ako sa guardia si Choi. Natatandaan nyo? Bogs si Choi, yung South Korea. Doon ako naka-concentrate sa guardia. Wala ka na notice sa Kinito sa dalawang game? Ano? Kung titingnan mo mabuti, yung balanse ng scoring, walang nasisiro. At least meron 2, meron 4, meron 6, lahat nagtatrabaho. Tama. Walang ibig sabihin, walang barya. Walang barya sa team. Aha. At napansin ko din, Jimmy, dito sa laro against Central African Republic, at halftime, down tayo by 8. 49-51. Down tayo, no? Anong klaseng commitment? Anong klaseng laro ang ginawa natin sa second half para naipanalo natin itong laro? Anong motivation ng team? Siguro ang nagbigay ng motivation doon yung talagang nainta kami sa isang lugar or na nagkasama-sama kami for a long time. Kaya alam na namin ng mga kilos ng bawat isa. Siguro yun ang naging advantage. Kasi kung isang linggo mo lang pinorm yan o 2 weeks, hindi magkaagano ng performance namin eh. Mahirap. Yung nga sabi mo kanina, no, Yoyong, yung preparation time.
Yes. Pagkatapos ng 73, nung naipanalo natin yung Asian Championship, intact yung team. Yes. 1 year of preparation. Halos hindi nga kayo nakalaro sa mother team nyo sa Mika, no? Totoo yun. Tama Tama yun. Kasi kami, Pero ngayon, may PBA. Nagkakaroon ng malaking problema kasi yung mga teams, kailangan doon maglaro yung mga player. Ito sa ating Gilas team ngayon, na ito, parating na nga ang FIBA World Cup, ang preparation time nila, halos sa mga ilang linggo lang. Ilang linggo lang. Oo, tapos, yung Jordan Clarkson galing NBA. Correct. Halos kararating lang. Si Kai Soto, ganun din. Scottie Thompson, ganun din. Si Scottie Thompson, nagkaroon ng injury, no? Yes. So, matagal na hindi nakakapag-practice. Correct. Pero, iba na din yung level ng basketball ngayon. No? Parang mas madali sila nakaka-adjust. Pero, nothing beats yung being together. Di ba? Yeah. Oo. Malaking factor yun talaga, Kinito. At saka, malaking factor yung nagkakasama-sama. Yes, oo. Andun na tayo. Total, marami ng variation ngayon. At isa pa, talagang ang mindset namin, bang ipanalo yung bansa natin, ipanalo. Hindi basta maglaro lang. Talagang nakapokus kami doon sa kailangan pag-uwi natin mayabang tayo. Hindi pwede. Di ba? Pag-champion panalo tayo. Pag-champion kasi sinasalubong kami dito. Pagtalo kami dito, pauwi kami. Hindi ba rin doon? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Pagtalo. Tulad yan, tama sabi ni Bogs na kami, youth at saka experience. Kami 1970, South Korea, youth kami sila Bogs at doon sila Paner. Pumasok na agad kami, na pinaritan kami doon. Kung ilan. Well, tama yung preparasyon. Kung naano ko din yung preparasyon natin. Di ba preparasyon natin, ang preparasyon namin 2 taon almost. Wala yan yun. Alam kung pakondisyon pa na. Yung isama pa natin yung 72 Olympic. Di ba? Tama. Sa Munich. Oo, yung Munich. Magkakasama na tayo riyan eh. Kami rin. Last time yung Philippines nakalaro sa basketball sa Olympics. Biro ang haba nun. Ang haba pala namin nun. Oo. 1972, 73, 74. Oh. Kami na Bogs, halos. May buhok pa noon si Martires eh. Ha? May buhok pa naman ako. Tama na. Nakita ko nga eh. Napansin ko doon sa retrato. May buhok pa si Martinez. Kasama na kami. Kasama na kami, 1972. Tama yun, no? At saka tayo, yung laro namin doon sa Spain, USA, lahat ng ganyan. Kung ako naman tatanungin, dapat mag-adapt na rin tayo na European play. Kasi iba yung European, tsaka iba yung NBA. Ang NBA may sariling rules yun. Ang European, iba rules talaga. Dapat mag-adjust. Kung sa Asia, talking about Asia lang, pantay-pantay lang tayo. Dito, pantay-pantay lang. Pagdating dito sa European player, malaki. At saka doon tayo mag-adapt dahil sila FIBA rules. Ang NBA, FIBA rules. Mayroon silang rules, sariling nilang rules. Ang FIBA sa European, pwede silang mag-zona, pwede silang mag-ano. Ang NBA, hindi pwede. Then may at that time, hindi nga pwede. Mayroon kanya yun ang dapat natin. Ang magagawa natin dyan sa between European at saka yung NBA. Bogs, yung bang level of confidence ng national team natin? Sa FIBA World Cup, nung dumating tayo, 14 teams all in all. Nandun yung US, nandun yung Spain, nandun yung Australia. Tayo ba bilang Pilipino at maliliit tayo, no? Compared to yung mga malalaki ng mga kalaban. Ang feeling ba natin parang, mukhang dehado tayo rito, inferior tayo. Hindi ba ganun ang thinking natin? Full confidence ba tayo tuwing naglalaro?
Oh. yung 74 team natin, buo pa rin lahat dahil galing sa 73. Tapos ang ganda ng ginawa ng BAP, nung araw BAP Basketball Association. Hindi kami diretso kaagad ng Puerto Rico. January of 1974, naimbita ng Philippines to play in China for an exhibition game. So nagkasama-sama na naman kami noon. 10 days kami sa China. Kung saan lugar kami dinala. Then balik ng Pilipinas, bago pumunta ng Puerto Rico, dumaan kami ng Hawaii. Sama-sama na naman kami. Sa Hawaii, nag-exhibition game kami. Then from Hawaii, we went to LA. Nagkaroon din kami 2 games sa LA. I remember, yung pangalawang game sa Ventura, I don't know kung saan sa LA yun. Basta 2 game. Tama. Tapos nag-Disneyland pa kami, namasyal. From LA, 3 days before the opening, natuloy na kami sa Puerto Rico. Kaya ang magandang adjustment of time. Build up. At the same time, magkakasama kayo every game or tournament. Magkakaiba ang mga roommates namin Sinashuffle. Tama. Sinashuffle nga kami. Right. Tama. Sa Puerto Rico, si Jimmy ang roommate ko sa Puerto Rico. Okay. Oo. Noong 73, meron din kaming biyahe noon. Nag-Hong Kong, tapos nagtuloy sa China, early 74. Pero marami kami mga tune-up game sa Manila. At tune-up namin ng David Thompson. North Carolina State. Noong 74, nagkaroon naman kaming NBA against NBA players. Sana Ed Monroe. God pressure. Nagpunta rito. So maganda yung preparation Hindi masyadong... Meron ako iba-brought out sa inyo tungkol sa sa China trip, sa China. Okay. Ang kasama natin, ang head of the delegation is Romualdez, Yung father, ambassador. Yung father ni Romualdez ngayon. Kasi ambassador. Okay. Alam nyo, meron purpose ang Pilipinas that time. Kaya ako nalaman to dahil ako ang captain, nagkakaroon ng mga meeting kasama ang captain. Alam nyo ba, diyan na form ang barangay. Because they have the commune, kung tawagin. Tama. Sa China? Commune. Kinopya natin yan, tinawag natin barangay. Doon nagsimula ang barangay. Nung bumalik tayo. Nung bumalik tayo sa Pilipinas. Okay? Yun ang, very historical yun. Very historical. Magandang balita. History yun. History yun. Yung travel na yun, natatandaan ko from Hong Kong to China. Canton. From Hong Kong to Canton. Oo. Pero magdakad tayo pagdating sa bridge. Tatandaan yung dakad tayo. Nagdakad tayo. Tapos nakarating tayo sa siguro by 12 hours ata. Nag-airplane kami, nag-bus kami. Ulit, ano sinasakyan namin, parang hindi na kami nakabalik Haba yung biyahe namin. Natatandaan nyo yun? Hindi, tsaka that time talaga walang kotse sa sa China. Puro bisikleta. Puro bisikleta. Kaya kaya amazed kami. Bakit ganito, ganyan? May walang radyo, walang television. Hirap po. 50 watts lang ang highway nila. Walang madilim. Tsaka yung mga nanonood kinito, hindi pwedeng pumalakpak, hindi pwedeng sumigaw. Pito. Pumipito lang sila. Oo. Pito lang. Pumipito. Bawal tumayo, bawal sumigaw, bawal pumalakpak. Puro pito lang. Klase experience nyo. Napakagandang experience na. Napakagandang experience.
na-notice ko din, after the game, lumalabas sa mga Chinese by twos going to the bus. Ganon sila kadisiplina. Wow. Walang agawan. Dalawang ang damit. Kasi maraming bases silang sinasakyan eh. Green sa kakakilan. Sipin mo 5 o'clock ang game. Kami, maaga kami, 3:30, nandun na kami. 5 o'clock ang game pero 4 o'clock wala pang tao. Sabi ko, dito kaya ang game? Tinatanong ko na, dito ba ang game? Walang tao. Dito. Yung bumaba kami. Makikita mo yung tao, kinito, nasa labas, nakapila. Dahan-dahan pumapasok. 5 o'clock, eksakto, puno ang gym. Very disciplined talaga. Komunista kasi, di ba? Kaya ganun. Very strict. Very strict, right. Ewan ko, kung nakita nyo may naglalaro ng table tennis, magmula dito siguro mahaba, puro ping-pong na table tennis, natanda nyo, dumaan tayo sa tama. Walang tao. Kasi ping-pong diplomacy. Yes. Tapos naging basketball diplomacy. Mahaba. Ang tao mo. Dito ang daming tao, bakit doon walang tao? Saka yung time na yon, kung turista ka, hindi ka pwedeng mag-shopping kung saan-saan. Hindi pwede. Isang store lang ang pupuntahan mo. Friendship store. Doon ka makakabili. Saka hindi pwedeng citizen ka ng China, gusto mo 2 pares ng sapatos, hindi pwede yun. Kailangan isa lang. Isang pares lang. Jacket, 2 kulay lang. Isang gray, isang itim. Saka ang jacket nila. Kinito, si Francis Arnaiz, nakaiwan ng toothbrush. No? Toothbrush. Yung toothbrush, nasa Beijing kami. Sumunod, pinadala doon sa Shanghai. Pinadala sa Shanghai. Ako, may naiwan din ako. May naiwan din akong t-shirt eh. From Beijing. Nagpunta tayong Shanghai. The following day, dumating yung t-shirt ko, pantulog. Grabe. Folks, matanong ko, noong 1974 sa FIBA World Cup, wala pa 3-point shot. Wala pa. Wala pa 3-point shooting yun eh. Ngayon yung laro, hindi lang sa NBA, hindi lang sa FIBA, hindi lang sa PBA, yung 3-point shot has become a major weapon. Folks, ang range mo bilang isang shooter, kayang-kaya mo mag 3-point shot. Kung nandun yung 3-point shot nung 1974 FIBA World Cup, sa tingin mo, mas marami pa sa 2 panalo ang Philippines? Bogs? Pwede, bakit hindi? Hindi. Kayo ni Kasi Jimmy, Pinador sa labas. Practice lang naman yan eh. Kukuha lang naman sa practice yan. Tsaka, of course, dedication. Perseverance ng player. Okay. Pag-usapan natin itong FIBA World Cup 2023. Okay. Mag-uumpisa na. August 25. Philippine team, at the moment, 16 players ang nasa pool. Coach Shot Reyes, pipili ng 12 players, final lineup. 4 matatanggal. Ano kaya ang feeling ng mga player ngayon? Anxiety ba o natatakot? Worried ba sila na baka hindi sila mapili? Anong advice na ibibigay ninyo sa mga players among the 16 players out of which only 12 can play? Pero yung 16 will be always part of the team. 4 lang hindi maglalaro. Jimmy, ikaw bilang team captain noong 1974, anong payo ang ibibigay mo sa mga players at this time? Sa ngayon, ibang-iba yan sa before ng time namin, no? Ngayon, malaki kasi ang malaki yung involved na may pera kasi. Noong time namin, walang pera eh. Kaya, tanggalin mo man yan, hindi man hihinayang yan. Not like before. Yung time namin, we play because we love the game, no? At hindi kami naghahanap ng kung ano man.
na kikitain or what. Wala. Dito sa 2023, karamihan ng mga player, highest paid eh. Highest paid. Tanggalin mo man yan, meron pa silang fallback nila. Makaka-receive pa sila ng sweldo nila. During our time, tanggalin mo yung isa sa amin doon, iiyak. Iiyak sigurado. Ngayon, hindi iiyak yan. Tatawa pa nga yan eh. Yoyo, ikaw, anong feeling mo? Anong advice na maibibigay mo sa mga player natin ngayon getting ready for the FIBA World Cup? Ang advice ko sa kung sino man hindi makuha, sa halip na magalit sila, dapat sa tama-tama ng cup, matuwa sila. Kapagka kung ako, ang galing ko, ibibigay ko sa kanila ang suporta. Keep it up, mga kaibigan. Good. That's good. Yes. Hindi lang ito sarili mo ang dinadala mo. That's good. Paglalaban natin ang tatlong kulay. It's a red, blue, and white. Pangalan ng Pilipinas. Ito ang dinadala natin. Hindi yung sarili mo, hindi yung buong tayo. Sarili na dadala natin. Karangalan natin ng bawat Pilipino na maging membro. Tama yan. Pero kung may pagkakataon man, siyempre, mayroong hangganan, ganga. May mapait, may matamis, lahat yan, halo-halo. Pero ibigay mo, ibuhos mo sa kanila ang suporta. Lahat na lalaman mo, ituro mo sa kanila. Kung mayroon ka magsasabi, bigyan mo rin sila advice kung sino man doon ang nandun na dalawang bigyan. Bigyan mo ng suporta. Magandang advice yun. Magandang advice yun. Bigyan mo sa suporta. Bogs, home court advantage natin. Home court advantage natin. Gaano kahalaga yung crowd support para mabigay ng konting spirit yung ating Philippine team? Malaking bagay ang France eh. Lalo ngayon, we have the advantages. Home court advantages. Time advantages. Plus the crowd. Kaya huwag nating pabayaan na hindi makapagbigay ng suporta sa Gilas Pilipinas. Team natin to eh. And dito ginagawa sa Pilipinas. Kaya tinatawagan ko lahat ng Pilipino na sumuporta sa team natin at ipagdasal natin. Jimmy, yung combination ng players sa national team ngayon, nandyan sina Junmar Fajardo, Kai Soto, Japet Aguilar, AJ Edu. Lahat silang malalaki. 6'9", 6'10", 7'3". Tapos meron pa tayong naturalized player na si Jordan Clarkson. Okay. Meron din tayong Scottie Thompson. Meron din tayong CJ Perez, Bobby Ray Parks. Ang daming mga galing sa mga player natin. No? Anong masasabi mo about yung balance ng team natin? At kung sino mga player na sa tingin mo will be the leaders of this team sa FIBA World Cup? Yung to be the leader, hindi ko masasabi dahil hindi ko masyadong kilala yung iba eh, no? Although nanonood ako once in a while lang, hindi yung talagang napanood ko sila ng na the whole game or the whole tournament or the whole conference. Siguro kailangan lang nilang gawin during this time, no? During this time, kailangan na sila, nagtalagang kung anong ginawa namin noon na hinacrifice namin lahat para sa para sa bayan. Ganun ang ginawa namin nung araw. Imagine from 72 to 73 up to 74, magkakasama kami. Sinacrifice namin yung pamilya namin. Oo nga, no? Para makapagbigay ng magandang performance. Di ba? Remember, Jimmy, twice a day ang practice natin. Twice a day. Twice a day ang practice ninyo. Yes. May dagat pa yun. May dagat pa yun. Sa umaga, conditioning. Sa hapon, basketball. 6 to 8.
Kaya makakauwi ka ng bahay, let's say after 1 hour, kailangan matulog ka ng 10 o'clock dahil gigising ka ng 5 o'clock. Because 6 o'clock, kasama mo na si Cotillas. Araw-araw yun. Araw-araw yun. Kinito, pag binigyan kami ng liberty lang one day. One day? Oh, one day lang liberty namin. You have to go back. Sunday lang wala tayong workout. Yoyo, sa lahat ng mga player na sa Gilas, meron ko bang napupusuan na medyo pwede natin sabihin yung player na parang tipon-tipo mo? Okay, yung tulad niya, si Scottie Thompson nandyan, no? Si CJ Perez andyan, no? Sabi mo nga kanina, andyan si Pardo, andyan si Clarkson, andyan si ano. Isa lang akong inaalala niyan, dito sa ball club may kanya-kanya silang club, kanya-kanya silang game. Tapos magsasama-sama sila for week long, isang linggo, 2 linggo. Magagaling. Walang problema doon. Magagaling tayo. Walang problema doon. Labas, loob, gitna. At saka marami ng yung marami ng changes ng zona o tao-tao, marami na style ng coaching. Well, andyan si Chutres. But of course, idol, si Tim Con. Sa coach na relax lang. Kahit na lumamang ka ng 10, ika nga andyan. Yun ang inaano ko. Yan, kagaling. Walang ina-word ko lang dahil, siyempre, sama-sama ni Cap, bago. Bago ito. Kailan lang sila nagsama? For 1 week, for 1 month, 2 months. Doon ako nag-alala. Well, hoping for the best. Yes, for the best. Okay. Bogs, sa 1974, yung ating championship team ng ABC na naglaro sa World Cup, nagkaroon ba ng incentives yung team na yon? At meron ba tayong hakbang na ginagawa upang yung Philippine Sports Commission mabigyan naman ng konting recognition yung mga player na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa natin? Meron bang ganun, Bogs? Wala pang incentive 'yon eh. Wala pang batas. Okay. Wala. Ang nagbibigay sa amin ng baon yung mother team namin. Kasi sa BAP, 20 pesos per day lang kami. Per practice. Libre naman kain. Minatandaan pala ako. Ewan ko kung mayroon kayo lahat nito, no? Nag-champion kami 1973. Binigyan kami lahat ni Puyat ng Omega. Ewan ko kung sa inyo. Tama. Binigyan kami Omega Watch. Yes. Nasa akin pati. Pag tinitingnan ko nga, 1973, BBC champion. Buhay pa. Buhay pa yung relos. Buhay pa, nasa akin. Tingnan mo, pagkikita ko sa iyo. Kinito, yun ang pinakamagandang question na binigay mo sa amin. Kasi lahat ng sakripisyo binigay namin, no? Okay. They did not give us any reward financially, wala talaga. Kasi parang yung Meralco ang mother team mo bahala ang Meralco sa'yo, ganun ang but siguro it's about time para maumpisahan natin for this personnel, for these players na nagbigay talaga kami ng sakripisyo. Even, sabi ko nga, even our family nag-sacrifice din. Dahil imagine, from 72 to 74, that was 2 years, di ba? Kino-quarters kami, wala kami. May liberty nga kami, one day, ganyan. Pero nandiyan pa, nakapag-perform pa rin kami ng kung anong hinihingi nila. So kami sana matulungan mo kami diyan, Kinito. Nako, kayo ba
Matanong ko lang, Jimmy, meron na ba kayong representation sa Philippine Sports Commission na mabigyan kayo ng recognition sa mga nagawa ninyo para sa bayan? Wala. Wala pa. Wala. Kasi nga, iba-iba na rin ang personnel ngayon di ba? Hindi naman kamukha nung araw na may mga changes din, maraming changes ang nangyari. Siguro yun ang isang hakbang na dapat gawin natin. Yes. Let's all try magtulong-tulong tayo, no? Maybe we can make representation with our Philippine Sports Commission. Yes. Mr. Dicky Bachman, na ang ama niya, si Kurt Bachman, naglaro din for the Philippines sa basketball. Olympian din. Olympian din. That's what we are looking for, Kinito. Yung recognition na ginawa namin noong panahon na yon. Well, I'm sure that will be forthcoming. Gagawa tayo ng paraan. Magtulong-tulong tayo. 1970 pa kami. Sila po. Asian Youth. Asian Youth. Laro kayo sa Asian Youth. Yes, first Asian Youth. Champion kami doon. Well guys, maraming salamat sa oras nyo at napakagandang kwentuhan ito. Marami tayong natutunan sa inyo, especially yung mga payo ninyo for the existing Gilas players. Malaking bagay yon kasi lahat sila nakikinig, nanonood ng show nato sa Play It Right TV. Narinig nila yung mga sinasabi ninyo. At I'm sure source of inspiration kayong lahat para sa kanila, especially since darating ng FIBA World Cup. And talking about source of inspiration, meron tayong mga retrato dito galing kay Bogs. This was the Philippines versus USA game. Tapos ito naman, Philippines versus Argentina game during the FIBA World Cup. And a game against Mexico. So ito yung mga games na nilaro natin in the FIBA World Cup of 1974. And we're very proud of that team that delivered 2 wins for the Philippines. And by the way, that was the last Philippine team sa World Cup that won more than 1 game. Yung 1974. Kanya historic yung ginawa ninyo. And we want to commend you, we want to congratulate you, and of course, many thanks kay Captain Don Mariano, nakasama natin ngayon, Yoyong Martires, the fastest gun in the East, and the sweet shooting, the always reliable, the man with the golden arm, Bogsan Nordado. Maraming salamat sa inyo. Meron akong request. May request ako kinito. Oh, ano yun? Pwede ba kami manood ng game? Well, I'm sure pwedeng maayos yun ng SBP. Kaya nga. Para makita rin. Wala kasi ako sa local organizing committee, pero ganun. Alam natin. Paabuti natin sa SBP to give an opportunity for the former national players. Para makita naman nila kami kung ano itsura namin. Yeah, for sure. Sasabihin natin kay Mr. Sally Barrios. Text siya ngayon. Salamat. Yeah, pwede natin sabihin yung coordinator will be captain, si Jimmy Mariano. But bago kayo umalis, bago kayo magpaalam, can we ask for a few words from you? Yung final words of advice to our team. At yung urgent call ninyo for the Filipino fans na magkaisa to support our national team. Yoyong? Yes, first of all, thank you. Sa akin lang, pag nandyan na ang ating kupunan, team ng Pilipinas, sana po nakikiusap po si Yoyong Martires, suportahan po natin. Dahil pag natalo sila, lahat tayo talo. Pag nanalo, lahat tayo panalo. Tanga, may kasabihan, ang tagumpay mo ay tagumpay natin lahat. Yes. Lahat tayo, ikaw, ako, tayo lahat. Isa, tagumpay natin yan. Hindi lang ako may tagumpay, hindi lang siya. Tayong lahat. Lahat. Ikaw, ako, tayo lahat. Yun lang masasabi. Tama yun. Tayo lahat. Magkaisa. Tayong Pilipino. Bogs, ikaw naman. It's about time na suportahan natin at dito ginagawa yung FIBA World. Suportahan natin at
dasalan natin. Yun lang. Yung mga fans natin sa basketball, dapat ma-appreciate nyo ang ginagawa ng Gilas Pilipinas para sa ating bansa. Yung hard work nila, yung salamat. Isa pa. Thank you very much. Isa pa. Yoyong, pahabol. Sige. Dapat ipagdasal natin sila. Pero, habaan nila ang practice. Please, habaan nila ang practice. At sa ganon, lalong gumaling pa sila. Katingin ko. Okay. Habaan nila ang practice. No? Sir. Okay. Yun lang sa akin. Habaan ang practice. Ito lang sasabihin ko, Kinito, no, dun sa mga sa bagong team natin na 2023. Sana ibigay nila 100% ang sakripisyo para kung sakali magkaroon ng magandang resulta yung laro nila. Good luck and sana manalo ng mga 3 to over our yung panalo namin sa Puerto Rico. Yan. Okay. Thank you very much. Yan, Okay, Mariano, maraming salamat, Team Captain. Thank you very much, Yoyo. Thank you, Bogs. Thank you, Jimmy. Maraming salamat. Thank you too. Okay, For Kinito. your sharing your thoughts and also sharing your stories. Thank you on behalf of Play It Right TV. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Okay. Play It Right Bye-bye. TV. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. guys. Maraming salamat. Thank you. Well, dyan po nagtatapos ang another episode ng Play It Right TV. What a nice way to end this episode, getting the thoughts and insights from Yoyong Martires, Bogs Adardado, and Jimmy Mariano. We also invited Manny Padera. Unfortunately, hindi siya nakapasok, but those 3 guys certainly gave us a lot of things to think about. Yung preparation, how important that is, yung discipline na kailangan, pati sa pagdadamit. And then yung playing hard, playing for your country, playing not for yourself, but for everyone in your team. So maraming salamat sa inyo. Also, let's not forget, like, share, subscribe sa Play It Right TV. And we've got a special promo para sa inyong lahat. FIBA ticket holders, we've got this slam dunk surprise para sa inyo. Get a chance to enjoy free bus rides to and from the game venue. Play It Right will be providing these buses at certain points. Malalaman po natin kung ano yung mga points na yun. If you go to our Facebook page, there will be information there. Not yet now, but within the next few days, malalaman ninyo kung saan kayo magpupuntahan to be able to get your free ride. There will be Play It Right molten basketball wraps or stickers all over the bus. So you will identify the buses in that way. So you have to subscribe, like Play It Right TV on YouTube and Facebook. You have to like Molten Philippines on Facebook and show your FIBA ticket at the bus terminal para makapasok kayo free of charge. It will bring you to the venue and it will bring you back to the station where you boarded. Yan po. That's going to be a free service from Play It Right TV and Molten Basketball. Alam po natin yung Molten is the official basketball of the FIBA World Cup 2023. Okay, don't forget, just check out our Facebook page to get the details, how to get to ride free to the venue of your choice sa FIBA World Cup. Okay, maraming salamat po. Once again, this is Kinito Henson saying, play it right all the time.